sa mga Goles dancers. Magandang gabi ho sa inyong lahat dito sa Manggahan, Kawayanan, Barangay Marcelo Green. Thank you. Lalo na yung mga kabataan doon. Yung mga kabataan na tuwing pupunta ako rito, umuulan o umaaraw, araw o gabi, nag-iikot ako rito, paikot-ikot. Yung mga bata, karamihan sa kanila ay kasama ko. Maraming salamat sila sa mga bodyguards ko pag ako'y nag-iikot dito. Binabati ko po ang mga leader ng Barangay Marcelo Green na nandito. Kahit nawala sa rito, binabati ko ang ating kapitan, Kapitan Chris Aguilar. At siya ngayon ay nire-represent ng ilang kagawad na nandito. Kagawad Eva Abejero, Kagawad Fernan Beltran, at Kagawad Basyon Custodio. Magandang gabi sa inyo. Si Mayen, nakita ko rin, nandito. Si Lita, nandito. Sa inyo pong lahat. Ako po'y natutuwa na nandito sa Barangay Marcelo Green. Na katulad ng sinabi ko, ay madalas kong bisitahin. Ako po ang inyong Congressman, Roy Logoles. Inyong hinalal noong 1992, noong 1995, noong 1998, nagbakasyon ng konti sapagat merong term limit, bumalik noong 2004 at muling nahalal noong 2007. At dito po sa Barangay Marcelo Green, sa lahat ng mga eleksyon na nabanggit ko, si Congressman Goles parating panalo ng landslide. Maraming salamat sa tangkilik na inyong binibigay sa akin. Matagal na po tayo magkakilala. Kilala niyo ako bilang congressman. Pero hayaan niyo na magpakilala pa ako ng gusto. Para lalo niyo maunawahan ang filosofiya ng responsableng gobyerno na isinusulong ni Congressman Goles. Bakit yung mga eskwelahan, bakit yung pagpapasemento ng mga kalye, mga iba pang mga espesyal na serbisyo, at itong bandang huli, itong mga Golesium. Si Congressman Goles po, katulad marahil ng marami sa inyo rito, nagmula sa isang mahirap na probinsya, Romblon. Ako'y pinanganak sa Romblon. Napakahirap na probinsya. Yung mga magulang ko, parehong public school teachers. Nagsapalaran yung mga magulang ko. Hindi sila, nag-aalala sila sa kanilang kinabukasan sa Romblon, lumipat ng Metro Manila area. At doon, bagamat pareho silang mga public school teachers, iniwan nila ang eskwela, naging mga empleyado sa gobyerno, at kami lumipat sa isa sa mga low-cost government housing project noong panahon na yon. Sa Quezon City, yung Project 3, Quezon City. Ayan, makikita nyo kung ano yung itsura ng aming lugar. Yung mga kalye, lubak-lubak, ilang taon, mahigit 10 taon, lubak-lubak ang kalye. Nung dumating kami, walang tubig, walang kuryente. Kaawawa ang kondisyon, pero okay lang. Sapagkat alam namin, maganda ang kinabukasan namin doon. Pagkatapos niyan, nag-aral ako doon, public school. Katulad din ng marami sa inyo dito. Produkto ng public school, elementary. Ayan, nakita nyo yung litrato namin. Yung mga iba sa mga nakalitrato dyan, tingnan nyo ang suot nila. Ang iba nakasinelas lamang. Ganyan ang eskwelahan namin. Ganyan ang kalagayan namin. Doon sa elementary school sa Quezon City. Sa high school, public school pa rin. Quirino High School. Ayan, tingnan nyo, hindi gawa sa konkreto. Yung mga building gawa sa kahoy. Pag naglalakad ka, doon sa corridor, lumalangit-ngit yung mga tabla doon. Pag medyo malakas ang hangin, medyo umuga ng konti. Ganyan po ang kalagayan ng aming public school. Nag-aral sa University of the Philippines, kumuha ng political science, at bagamat public school lamang, nakipagtunggali sa mga graduate and exclusive schools doon at napili na maging miyembro ng UP debating team. At doon, natutuhan ko yung mga kaalaban sa pakikipagdebate na ngayon ay nagagamit ko sa Kamara de Representante. Mula sa UP, ako'y lumipat ng Philippine Military Academy. Hindi po nagtagal, mga 2 months na ako roon, sapagkat pagkatapos niyan, ako'y napili na maging pensionado ng gobyerno, pinadala sa Amerika sa isang institusyon na kinikilala na isa sa pinakabantog na akademya
sa Amerika, ang United States Naval Academy sa Annapolis. Ayan po yung litrato ng aming lugar. Napakagandang lugar. Dinadayo ng mga turista. Tingnan niyo yung mga iba't ibang mga buildings dyan. Yan ang dormitoryo namin. Isipin niyo, dormitoryo namin yan. Mga ibang academic buildings. At marami pang iba. Pakita natin yan. Yung Brigade of Midshipmen, yung Memorial Hall namin na ubod ng ganda. Bancroft Hall sa loob ng aming dormitoryo. Doon sa mess hall namin, diyan kami kumakain. At iba pang mga lugar. Habang ako'y nasa Naval Academy, ang inyong congressman ay napili na maging isang mataas na opisyal ng Brigade of Midshipmen. Naging company commander. Kaisa-isang foreign national na naging company commander noong panahon na yun. Bukod dyan, ako po'y sumali sa isang sport, hindi po basketball na sikat dito sa Pilipinas, kundi isang sport na basagan ng mukha. Doon po, nakalaban ni Congressman Goles ang lahat ng klaseng Amerikano, lahat ng kulay, puti, itim, dilaw at marami pang iba. Pinalad si Congressman Goles na manalo ng 4 na beses undefeated boxing champion sa Naval Academy. Isang record po. Hindi po natalo. At ang isa sa mga nakalaban ko ay itong si Charles Bolden na naging Major General sa US Marine Corps at ngayon siya ang pinakamataas na opisyal doon sa NASA. Ito yung National Aerospace Authority, NASA ng Amerika. Yan si Charles Bolden na tinalo ko nung pangalawang kampyonato ko. Marami po nagtatanong, Congressman, kaya mo pa bang mag-boxing sapagkat medyo matagal-tagal ka nang nagbo-boxing? Kung hayaan nyo, papakita ko lang po kung paano mag-boxing hanggang ngayon si Congressman Goles. Ayan, nalubas sa YouTube. I-on nga yung YouTube na yan. Ayan. Ayan, yan, may mga ilang buwan lamang na sa YouTube. Tama na, tama na. Kaya kung merong gustong sumubok, pwede pa rin si Congressman Goles. Pero hindi po violente si Congressman Goles. Sa loob lamang ng ring, violente si Congressman Goles. Wala po akong record na nakikipagbasagan ng mukha sa labas ng ring. Pero kung susubukan si Congressman Goles, pag kailangan ipaglaban ang kapakanan ng Parañaque, kung kailangan ipaglaban ang karapatan ng mga kapwa-tao ko, si Congressman Goles handang makipagbasagan ng mukha anumang oras. Pagbalik sa Pilipinas, ako po'y nag-aral ulit. Kumuha ng Master in Business Administration, bumalik sa UP, at doon pinalad na muli. Gumraduate ng number 1, valedictorian po ang inyong congressman sa UP. Nahirang na Postmaster General, marami sa inyo naalala yan, sa edad na 34 at dito nakatanggap ako ng 10 Outstanding Young Men Award. Ako'y natutuwa sapagkat kinilala dito. Bukod dyan, ako po'y naglingkod din sa Philippine National Red Cross. Ito'y isang tunay na public service, walang sweldo, ng 20 taon. At dito, nakasama ko sa mga relief operation, Mount Pinatubo, earthquake sa Baguio, at yung isa sa mga talagang kinilala ko ay na magkaroon kami ng relief operation during the